Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ipinaliwanag ng 11th Council Elder ang relasyon nito sa kadet na si Juanya. At tinanong naman nito si Wang Hul nang may panglalandi kung ayos lamang na gawin ng isang magandang lalaki sa kanyang harapan ang mga sinabi nito sa kanila, na agad naman niya itong sinang-ayunan. Tinanong naman niya si Moon Ju na kung kailan naman nito balak na sabihin ang totoo sa mga kasamahan nito. Dagdag pa nito na dahil sa nakalabas naman na ito ng Demonic Academy ay wala ng dahilan upang ipagpatuloy nito ang kanyang ginagawa, nabigla naman dito si Moon Ju sa sinasabi sa kanya ng kanyang uncle. Napasabi na lang ito na magpupunta ang mga ito sa Dark Dragon Palm Clan kapag ang lolo nito ay makabalik. At doon na lang niya ito sasabihin sa kanila. Tinuwanan naman ito ng 11th Council Guardian at sinasabi na naiintindihan niya ito. Sa nakikita ni Yuwon sa reaksyon ni Moon Ju ay natatawa na lang ito. Nang matapos ay nagdesisyon na ang mga ito na umalis, sabi naman dito ng 11th Council Elder na humihingi siya ng pasensya dahil sa hindi nila ito mabigyan ng maayos na matutuluyan, at kung gusto ng mga ito na maari naman silang magpalipas ng gabi dito sa kanilang guest house ngayon. Sa isip naman ni Yuwon na masyado itong mabait sa kanila. Dahil sa alam nitong wala siyang clan na pagpapalipasan ng gabi, kaya naman ay nagpasalamat ito sa kanyang kabaitan. Sabi dito ni Yuwon kung ayos lamang ba na magdala ito ng isa sa kanyang tauhan, na agad naman itong sinang-ayunan, at tinanong kung sino ang nais nitong isama sa kanila, at uutusan niya ang kanyang mga tauhan upang kuhain ito, sabi naman ni Yuwon na siya na ang bahala at nagpasalamat sa alok nito sa kanya. Sa timog na parte ng Heavenly Demonic Cult's Castle naman, sa tiraan ni Yuwon, agad na nagtungo dito ang grupo nila Yuwon. Sabi naman ni Yuwon na malinis pa din sa lugar na ito, at ang lahat ay ganun pa din sa dati. Si Guard Jiang ay palaging masipag, gumigising ito ng maaga tuwing umaga at magwawalis sa paligid matapos nitong magsanay, at ngayon ay makikita niya ulit ito. Napapatanong si Yuwon kung ano naman kaya ang magiging reaksyon nito pag nakita na niya siyang malaki na. Matapos ay pumasok na agad ang mga ito sa loob, sa isip naman ni Moon Ju na ito pala ang lugar kung saan ang young master na Chian Yuwon ay ipinanganak at pinalaki. Nang bigla namang napahinto dito si Yuwon, kinakabahan naman nitong sinasabi, na hindi nito maramdaman ang presensya ni Guard Jiang sa paligid. Agad naman nitong binuksan ang pintuan. Pagpasok ay sabi nito na lahat ng gamit ni Guard Jiang ay nandito pa din, at walang rason upang aalis ito ng hating gabi sa kanilang tirahan at magpunta sa kung saan. Ngayon na natignan na niya ito ng malapitan ay wala itong maramdaman na kahit na anong init sa kanyang silid, at pakiramdam niya na ang kanilang tahanan ay walang tao ng 3 o 4 na araw na. Ngunit wala naman itong makitang mga bakas ng kahit na anong labanan sa buong lugar. At kung si Guard Jiang ay nakidnap, ang may kasalanan ay totoong mga profesional. Sabi nito na di niya alam kung may makikita siyang kakaiba dito gamit lamang ang kanyang mga mata, kaya naman ay inutusan na nito ang nanomachine na i-scan ang buong bahay at paligid, at tignan kung may mga bakas ba ng kahit na anong pagpasok o ng labanan, sinunod naman ito ng nanomachine. Nang matapos na ma-scan ito ng nanomachine ay agad naman itong ipinakita sa kanya, nang may napansin itong isang bakas. Matapos ay agad naman niya itong pinuntahan upang agad na masuri, nang makita ay sabi nito na isa itong bakas ng sword, ngunit mas mukha itong isang marka ng sword chi. Naiinis naman ito at sinasabi na mahirap tukuyin ang kahit na ano ayon lamang sa isang ito. Ang kailangan niya ay isang palatandaan kung mayroon bang isang teknik sa lugar na ito. Sabi naman dito ni Wang Hul na isa itong bakas ng espada, hindi kaya ay ang kanyang Guard Jiang ay naambush. Natigilan naman si Wang Hul nang napalingon ito kay Yuwon, dahil ang itsura nito ay galit na galit. Sa isip ni Wang Hul na hindi pa niya nakikita ang kanyang pinuno ng ganito, dahil ang itsura niya ay parang isang bulkan na malapit na sa pagsabog, dahil base sa kanyang mga naikwento sa kanila na ang Guard Jiang na sinasabi nito ay halos isang ama na para sa kanya, kaya naman ay normal na ang ganitong reaksyon sa kanya sa sitwasyon na ito. Sabi naman dito ng isa pang kasamahan nila na kung ito ay isang bakas ng espada, ay ang dulo nito ay malalim, at sa mga 6 na main clan, ang mga gumagamit ng mga espada bilang kanilang pangunahing sandata, ay ang Sword Clan, Dark Clan, at ang Sound Clan.
Pagtayo ni Yuun ay napapaisip naman ito kung sino naman kaya sa tatlong ito ang maaring maging salarin. Kailangan niya kayang alisin ang Dark Clan sa listahan ng mga pinaghihinalaan niya, dahil ang mga ito ay abala sa pagharap sa apat na clan ngayon. Ngunit hindi niya itong maalis dahil ang mga ito ay panigurado na gumamit ng isang pagsugod gamit ang mga smokescreen. Nagbigay naman dito si Heobong ng isang ideya, kung bakit hindi sila maghanap ng mga palatandaan sa mga clan na pinaghihinalaan nito, at ayon sa kanyang pagkakaalam ay ang mga council elder ng mga main clan ay wala sa ngayon, hindi kaya mas madali nilang mapapasok ang mga ito. Sabi naman ng isa na hindi ito madali, kahit na wala ang mga leader ng mga clan ng mga ito, ay hindi nila maaring maliitin ang kakayahan ng 6 na main clan. Kahit na ang Flying Phantom Clan na isa lamang elite clan at wala sa 6 na main clan, ay mayroong mga advanced martial artist na lalabas lamang kapag mayroong nagtangka na pumasok, at kahit na magawa nilang makapasok, ay napaka-imposible na makapaghanap sila sa buong clan manor. Kinuha naman ni Wang Hul ang atensyon ni Yuun, sabi nito na ang tunay na hangarin ng mga ito ay hindi si Guard Jiang kung hindi ay siya mismo. At kapag nalaman na ng mga ito na nakalabas na siya ay panigurado na may pupunta sa kanya upang magsabi, kaya naman ay bakit hindi niya subukan ang kanyang plano. Sa isang silid naman ay may sumisigaw ng malakas dahil sa sakit na nararanasan nito, mula dito ay makikita na nakakulong si Guard Jiang. Sabi ng isa naman dito na sino ang may sabi na matulog ito habang may pinapainit na isang bakal sa malakas na baga, matapos ay idinikit ito sa katawan ni Guard Jiang. Dahil sa sobrang sakit ay napasigaw ito ng malakas. Sabi nito na hindi siya hihinto sa kanyang ginagawa hanggat hindi ito sumasagot ng maayos sa kanilang mga itinatanong. Sabi naman ni Lady Mo na mayroon itong saradong bibig kahit na isa lamang itong gwardya. Sabi nito na dahil sa abala siya sa madaming bagay na kailangan niyang puntahan, ay ito na ang kanyang huling tanong para sa kanya. Kung ang Lord ba ay tinuruan ng martial arts ang bastardong si Qian Yuun. Sumagot naman dito si Guard Jiang kahit na hirap na itong magsalita, na ito ay hindi kahit kailan ay nangyari. Nenas naman dito si Lady Mo, kahit na halos na mamatay na ito ay matigas pa din ang gwardiyang ito ni Yuun, kaya naman ay sinabi nito na ipagpatuloy lamang nila ang pagpapahirap dito, na sinunod naman ng kanyang utusan. Nang bigla naman na may dumating at tinawag si Lady Mo, sabi nito kay Lady Mo na nakalabas na ito, nagtataka naman siya sa sinasabi nito kaya naman ay nagtanong si Lady Mo kung ano ba ang tinutukoy nito sa kanya, sabi nito na si Qian Yuun ay umalis na ng Demonic Academy, na bigla naman ito sa ibinalita sa kanya. Matapos ay napasabi na lang siya na ito'y napakaganda, ang paglabas nito sa Demonic Academy ay isa sa magandang pagkakataon para sa kanila, at ang swerte nitong tinataglay ay ngayon na mauubos. Kaya naman ay tinanong niya ito kung nasaan naman ang bastardong ito, at ibinulong niya ang buong detalye kay Lady Mo, sa pagkakarinig nito ay napangiti na lang siya sa tuwa. Naririnig naman ito ni Guard Jiang kaya naman ay napasabi na lang ito na sana ay mag-iingat ang kanyang young master Qian Yuun. Sa isang naman ay napapatanong si Heobong kung sigurado ba si Wang Hul na gagana ang plano nito. Sabi naman ni Moonju na maaaring hindi, ngunit kung sakali naman na tama si Wang Hul, ay maya-maya lang ay may makikipag-usap na sa kanila kaya mag-abang na lang ang mga ito sa mga mangyayari. Sa isip naman nito na ang mga main clan na ito ay hindi gagawa ng kung ano mang bagay sa ganitong mataong lugar, gamit ang kanilang young master bilang pain upang maobserbahan ang magiging hakbang ng tatlong main clan, ito ay isang lantarang plano ngunit mayroon kayang makikipag-usap sa kanila. Nang bigla namang natigilan si Yuun, dahil sa may nagpadala dito ng isang sound telepathy, sabi nito na kahit na naririnig niya ito ay wala itong dapat na gawin kundi ang kumain lamang, at kung lumingon ito o magpadala man ng kahit na maliit na signal sa kanyang mga kasamahan, ay may hindi niya gusto ang mangyayari. Ngayon ay babalaan niya ito, na huwag na nitong tangkain pa na magbukas ng kanyang chi-sense upang malaman ang kinaroroonan niya, at kung subukan nitong may gawin na kahit na ano ay mamamatay ang taong tinutukoy niya. Sa isip naman ni Yuun na ang mga ito ay hindi basta-basta, dahil ang paraan ng mga ito sa pananakot ay kagaya sa kung ano ang mayroon ang Demonic Academy.
Sabi pa nito na hindi niya lubos maisip na ang magkaroon ng isa sa kanyang mga tauhan ay makidnap, ay makakaramdam siya ng hindi kaaya-ayang pakiramdam at pagkagalit. Kaya naman ay inutusan na nito ang nanomachine na tukuyin ang pinanggagalingan ng sound telepathy na ipinadala sa kanya, na agad naman na sinunod ng nanomachine. Sabi sa kanya nang nagpadala ng sound telepathy na magpunta ito mamayang 1:00 ng umaga sa Poison Clan Manor. Napatanong naman ito sa sinabi nitong lugar na kanyang pupuntahan, dagdag pa sa sinasabi nito na kailangan nito na magtungo doon ng hindi armado, at kapag nagtungo siya dito ng kahit na bitbit ang kanyang blade sa kanyang likudan, ay puputulan ng mga ito ang isa sa mga braso nito bago pa siya makaapak sa entrance ng Clan Manor ng Poison Clan. At kitang-kita naman sa kanyang mga sinasabi na kailangan nitong pumunta doon ng mag-isa. At kapag may nakita silang kahit na anong anino ng kung sino sa loob ng 300 metro ay babawiin nila ang buhay nito, at papatayin din nila ito kapag hindi siya dumating sa tamang oras, kaya naman ay mag-isip na ito ng kanyang tamang desisyon. Dagdag pa nito na kailangan pa ba nitong ipaliwanag sa kanya ang mangyayari kapag sinubukan niya itong sundan at habulin, nang bigla naman na nalaman na ni Yuwon ang kinaroroonan ng boses. Sabi nito na hindi niya matukoy ang itsura nito ngunit siya ay malapit lamang sa pintuan ng inn, at kailangan na nitong kumilos bago pa ito makalayo sa kanyang chi radar. Nang bigla namang pinalo ni Yuwon ang kanilang lamesa na kinakainan, matapos ay nagsipag tayuan ang mga katabi ng mga ito. Tinignan naman ni Yuwon ang pintuan upang masilip ito. Sinigawan naman ang mga ito ni Heobong at sinasabi na sino sila upang titigan ng masama ang kanilang pinuno. At habang sinasabi ito ni Heobong ay agad na kumilos si Yuwon, matapos ay agad na inatake ni Yuwon ang mga tao sa kanyang paligid at nagtungo sa isang tao. Nagulat naman ito nang makita si Yuwon sa kanyang harapan, agad naman itong sinakaw ni Yuwon at tinatanong kung anong clan ito nabibilang. Nagtataka naman ito kaya tinatanong si Yuwon kung anong clan ba ang sinasabi nito sa kanya. Sinabihan naman siya ng ating bida na mas maganda kung magsasabi na ito ng totoo, dahil kahit siya ay hindi alam ang mga maaring magawa nito sa kanya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ngunit bago pa ito makapagsalita ay nagawa na nitong malason ang kanyang sarili at namatay. Agad naman na inihagis ito ni Yuwon. Napatanong naman sila dito kung ito ba ang mga salarin, na sinagot naman ni Yuwon na hindi siya sigurado pero parang hindi. At dahil sa madami na ang nakatingin sa kanila ay sinabi nito na kuhanin na lang nito ang mga katawan at umalis na dito. Humugungi naman ito ng pasensya kay Heobong at inutusan na kung maari ba na siya na ang magbuhat ng isang naiwan na nagawang maihi sa kanyang damit. Wala namang nagawa dito si Heobong kung hindi ang sumunod. Sa timog na bahagi naman ng Heavenly Demonic Cult's Castle, sa bahay ni Cheon Yuwon, ay sinasabi ng mga tao na kanilang dinala na sila ay binayaran upang pagmatiyagan siya at ito lang ang dahilan ng kanilang ginagawa. Kaya naman ay nagtanong ang bida sa kanila kung ano ba ang itsura ng taong nagbayad upang manmanan siya. Sumagot naman ang mga ito na hindi nila alam kung sino ito, dahil ang nag-utos sa kanila ay nakasuot ng straw hat upang takpan ang kanyang muka. Sabi naman ni Heobong dito na sa tingin nito ay nagsasabi sila ng totoo. Sabi naman ni Munju na base sa itsura ng mga medalya nila ay mukhang galing ang mga ito sa normal na martial arts families. Pumayag naman dito si Yuwon, at sinabi na hindi na nito papaslangan sila. Nagpasalamat naman ang mga ito kay Yuwon. Ngunit dagdag ni Yuwon na kailangan muna nilang manatili dito ng 2 araw, nagtataka naman ang mga ito sa sinabi sa kanila ni Yuwon. Matapos ay agad namang pinatulog ng mga kasamahan ni Yuwon ang mga ito, at sinabi na itali na muna ang mga ito at dalhin sa bodega na agad naman ng mga ito na sinunod. Sa isip ni Yuwon na sa tingin niya ay kailangan niya munang maghintay na makabalik ang lahat upang may malaman na kahit ano. Ang 3 sa mga ito ay napag-usapan na makabalik 6:00 ng hapon. Ang unang nakabalik ay si Wang Hul, na nagawang mag-especially iya sa pagkilos ng Sound Clan. Sabi nito kay Yuwon na may mga taong pumasok at lumabas sa direksyon ng Sound Clan, ngunit wala itong nakita na kahit anong kakaibang nangyayari sa loob ng mga ito. Nagtanong naman si Yuwon kung may nakita ba ito doon na nakasuot ng straw hat.
na sumagot naman ito na walang kahit isa sa mga nakita niya ang nakasuot ng ganon. Sabi pa nito na sa tingin niya ay ito marahil ay mula sa Dark Clan o hindi kaya ay sa Sword Clan. Kailangan na muna nilang maghintay hanggang sa makabalik sila Becky at si Samachok, upang matukoy nila kung anong clan ba ang gumawa nito. Sabi ni Yuho na ngayon ay nabanggit na niya ito ay halos 1 oras na ang nakakalipas sa napag-usapang oras, bakit kaya nahuli ang mga ito ng balik? Sabi naman ni Wang Hul na mukhang may masama siyang nararamdaman sa pagkakataon na ito, pati si Yuho ay nakaramdam din na baka may masama nang nangyari sa mga ito. Sa Dark Clan Manor naman, ay paparating ang mga kawal ng Dark Clan kay Lady Mo upang may i-report. Nang makarating ay agad na ipinabagsak ang dalawa na walang malay sa lapag, sabi ng isa na gaya nga ng sinabi nito, ay nakita nila ang dalawang ito na nakatago malapit sa Sword Clan's Manor. Ang isang bata na ito ay mabangis, kahit na isa lamang itong 20 taong gulang ay isa na itong proficient master, nahihiya siyang aminin ito, ngunit nabigo siyang mahuli ito ng mabuti na lamang at tinulungan siya ng kanilang mga kawal. Sabi naman dito ni Lady Mo na ayos lamang ito dahil nagawa naman niya ang kanyang misyon, at nakikita na nito ang mukha ni Yuhun na nagtataka ng mas malinaw pa sa sikat ng araw, na kung aling clan ang kumuha sa kanyang guardian. Sa isip naman ng isa nitong tagasunod na halos 20 taon na niya itong pinagsisilbihan ngunit hanggang ngayon ay nagagawa niya pa din matakot dito. Nalaman niya na nagsagawa ang mga ito ng isang patibong matapos na malaman na lumabas na si Qian Yuhun sa Demonic Academy, at kung hindi ito pinili ng personal bilang maging isang asawa ng Lord, ay maaring ito ang susunod na leader ng kanilang Dark Clan. Matapos ay nagtanong naman si Lady Mo kung saang clan naman ang mga ito nabibilang. Sumagot naman ito at sinabi na ang isang ito ay si Becky, na sabi ay mula sa Gentle Kick Clan. Sabi naman ni Lady Mo na kung ang isang ito ay mula sa Gentle Kick Clan, ang isang ito ay anak ng isang elite clan, at upang magkaroon ng tagasunod na kagaya niya, ay mukhang nagsanay ito ng mabuti sa loob ng Demonic Academy. Matapos ay tinanong naman niya ang isang dala nila. Sabi naman nito na gusto sana niyang itanong kay Lady Mo kung ano ang gusto nitong gawin sa isang ito. Nagtataka naman dito si Lady Mo. Sabi nito na siya ay anak ng 9th Council Elder, at sabi nito na siya ay mula sa Nihility Clan. Napatanong naman ito na ito ba ang anak ni Sir Mahayui. Sa isip naman ni Lady Mo na nagawa din pala nitong maging kakampi ang Nihility Clan, ang ipanganak na swerte sa mga nakuhang mga tagasunod, ay tunay ng banta ito para sa kanila. Kapag hindi niya ito napaslang habang ang Lord ay nasa malayo, ay mawawala na ito sa kanyang mga kamay pagdating ng panahon, kaya naman ay ipinapangako nito na papaslangan niya ito, kaya naman ay pumunta na sana ito ng mabilis sa loob ng bibig ng mabangis na ahas. Alauna ng umaga, sa kanlurang bahagi ng Heavenly Demonic Cult's Castle malapit sa Poison Clan's Manor, ay nagtungo si Yuhun dito base sa kung ano ang sinabi sa kanya ng nagpadala ng sound telepathy. Habang naglalakad ay nararamdaman naman nito ang ibang mga tao sa paligid, at ang mga ito ay nagsisipag handa na para sa kanyang pagdating. Di naman nagtagal ay nakapasok na ito, at mula sa kanyang kinatatayuan ay nakita nito ang kanyang hinahanap na nakasuot ng straw hat bilang salarin sa pagkawala ng kanyang guardian. Nang makita naman ang pagdating nito ni Lady Mo, ay masaya itong napasabi na mabuti at dumating ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.